Oh, yan. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay mag-umpisa ng ating Sunday School. So, literal talaga na school to kasi mga bata audience eh. So, gawin natin. Ang topic kasi natin is about tithes. Kaso lang, tayo tumayong lahat at tayo manalangin. Kasi natin ang tayo manalangin muna. Bakit ang Diyos mo kapag nangyari sa lahat, hindi po yung malapit sa inyong Panginoon, hindi po kung katawaran sa aming mga nalong, pagkakasalat, pagkakamali po Panginoon. Tulungan niyo po kami maunawaan ang inyong salita. At ngayong umaga, maghapon Panginoon, ay pagpalaan niyo po ang bawat isa na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Ganun din po yung mga members namin na papapunta po rito. Ganun din po ang aming pastor, Panginoon. Ay nawa ay safe po silang makarating dito sa mga nananampalataya naman po na wala ngayon ay paalalahanan niyo po sila at hindi po ang kanilang mga puso. Sa aming pag-aaralan ngayong umaga, ay bigyan niyo po kami ng wisdom sa tulong ng inyong banal na Espiritu. May pangarap din po namin sa iba at sa pabuhay po namin ng pag-aaral. Tumulaman po ang samdalamin namin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos sa sarili na kapagligtas. Amen. Amen. Nakapon tayo. O ngayon, mga bata, upo kayo. Yan. Pag-usapan natin about tithes. Alam niyo ba tithes? Ha? Alam niyo ba yung tithes? Sino marunong na mag-math dito? O, taas ang kamay marunong mag-math. Pag sinabing tithes sa Bible, ito ay 10% ng ating ikapo or tinatawag na ikapo. Pero bago yan, huwag muna tayo tumukoy doon. Pag-aralan muna natin yung pinaka-pundasyon ng giving. Tithes is one of the giving in the Bible. But ano nga ba yung totoong pagbibigay? Ha? Ano ba yung totoong pagbibigay? Ikaw ba, marunong ka ba magbigay? Paano ka ba magbigay? 50-50? O nagbibigay pa tayo pag ayaw natin? Tama ba ito? Nagbibigay ka pa ng ayaw mo? Na masama loob mo? Minsan. Pero sa Bible, napakahalagang pag-aralan ng giving. Hindi lang about tithes. Pero ang Bible ang nagtuturo ng gaano kahalaga ang magbibigay. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, hindi lang ang binigay niya sa atin ay buhay na walang hanggan. Bakit? Nagkasala tayo sa Diyos. Ang Diyos ay walang hanggan. Tama? Ang Diyos ay walang hanggan. At dahil doon, ang kaparusahan natin ay walang hanggan din. So tayo mga tao, dahil nagkaroon tayo ng limitasyon dahil sa kasalanan, nang pumasok ang kasalanan, nagkaroon ng kamatayan, at because of that, nagkaroon tayo ng limitasyon. So hindi tayo pangabang buhay. Hindi tayo eternal. So anong kailangan gawin para tayong maligtas? Namatay yung Diyos para sa atin na Diyos na eternal. He is the Alpha and Omega. And anong nangyari? Siya yung namatay para sa atin at ibinigay niya yung kanyang buhay kaisa-isa niyang anak. At taon tayo ay naligtas. Kaya napaka-importante ng giving. Because of giving, nagkaroon tayo ng salvation. Giving is not speak about money. Hindi lang pera yan. Hindi lang yung mga bagay na mga meron ka or yung posisyon mo. Ang giving, ang pinag-uusapan dito, yung puso mo at yung intention ng puso mo. Kung tama ba ang motive mo. Ngayon, now, buksan natin 2 Corinthians chapter 8. Napakalaga pag mag-Sunday school tayo, meron talaga tayong Bible. 1 Corinthians chapter 8, verse 7. Diyan na kayo, basahin ko sa English. Basahin ko sa Tagalog, basahin ko rin sa English. Diyan kayo. Ako kayo mga Bible, please. Sige.
Kahit mga bata, maintindihan nila ang giving eh. Sige, pasok kayo. Yan. Yan. So mga bata, salamat sa inyo at maaga kayo. Kung so, hindi na kayo, sa natin basahin ko Sabi ng Bible, verse 7, datapwat iyaw kayo nagsisigara sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, at sa pananaliba, at kaalaman, at sa buong kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin, ay magsigana naman kayo sa biyayang ito. Pag binasa natin ito sa English, therefore, as ye abound in everything, in faith, in utterance, and knowledge, in all diligence, in your love, in your love to us, see that ye abound in His grace. So, ang giving, again, hindi lang ito tungkol sa pera. O hindi lang ito tungkol sa mga posisyon na meron ka. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang giving daw ay tumutukoy sa mga bagay. Sabi ng Bible, therefore, as ye abound in every things, kayo ay sumasagana sa mga bagay-bagay. Alam niyo ba mga bata, pag sinabi sa Bible, o mga kapatid, pag sinabi sa Bible na therefore, ibig sabihin, marami na siyang mga sinabi. Tama? Bago niya ito sabihin, marami nang sinabi ang 2 Corinthians, marami nang sinabi ang verse 8, ang chapter 8, from verse 1 to verse 6, from chapter 1 of 2 Corinthians, marami nang sinabi si Apostle Pablo. Pero ano yung isa sa mga conclusion niya? Therefore, kayong mga taga-Corinto, kayong mga taga-Corinto, kayo ay sumasagana sa lahat ng mga bagay. Yung biyaya na meron tayo mga kapatid, okay? Tayo po ay sagana sa lahat ng mga bagay. Isa sa mga kagandahan na tayo tumanggap sa Panginoon, na tayo naging Kristiyano, tingin kayo sa aking mga bata, akala nyo hindi napakahalaga yung pagiging Kristiyano? Pagtanggap sa Panginoon, parang simple ng pag-usapan. Sa ating mga matatanda, minsan akala natin, di ba? Parang ang pagtanggap sa Panginoon, parang ang simple ng pag-usapan. Pero alam niyo ba yung mga bagay na nagkaroon tayo na wala sa iba? Sa mga unbeliever? Tayo, sabi ng salita ng Diyos, tayo daw ay abound. Pag sinabing abound, sagana. Sagana saan? Sa biyaya. At yung biyaya ng Panginoon na wala sa mga unbeliever, ano yung mga bagay na yan? Mga bagay, yung pananampalataya. Una, pananampalataya, pananalita, at kaalaman, at sa buong kasipagan. Ang pananampalataya, mga kapatid, mga bata, mga kapatid, ay, bakit ko nasabi, alam niyo, itong verse pa lang na to, abutin na tayo ng isang oras eh. Hindi, totoo lang. Mag-uusapan natin to. Ang sarap nito, isa-isa eh. Sige, pundasyon tayo, pundasyon. Bago tayo tumukoy sa tithes, doon muna tayo sa pundasyon ng giving. Ang giving, mga kapatid, nagkaroon tayo ng, dahil ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng pananampalataya. O mga kapatid, mga bata, ano yung pananampalataya? Tingin nyo. Ano yung pananampalataya? Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Ang sabi ng salita ng Diyos, tayo daw ay abound or sagana sa pananampalataya. Ano sa tingin niyo yung pananampalataya? Yung mga bagay na hindi natin nakikita at pinaniniwalaan natin, ang tawag diyan pananampalataya. Katulad ng hangin. O sino dito nakakita ng hangin? Pwede. Kapag ipo-ipo, hangin yun, di ba? So nakikita natin. Pero ngayon, nakikita nyo ba ang hangin? Pero anong naniniwala kayo sa hangin? Ang tawag dyan ay pananampalataya. Ngayon, ang mga mananampalataya, tayo mga Kristiyano, tayo daw ay abound. Tayo daw ay sagana sa pananampalataya. Sapagkat,
ang pananampalataya na meron tayo ay pananampalataya na naniniwala tayo kay Yesu Kristo. Nang si Jesus Christ ay namatay, o kaya, na si Jesus Christ ay namatay, sabi ng John 3:16, namatay siya para sa mga tao, para sa lahat. Pero hindi ibig sabihin ang lahat na ng tao ay mapupunta na sa langit. Sapagkat hindi lahat ng tao ay nananampalataya sa Panginoon. So sa atin, mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, yung mga bagay na wala sa mga unbeliever kahit sobrang tatalino nila, yung tinatawag na pananampalataya. Una, kailangan natin maintindihan yung giving dahil sa binigay ng Panginoon sa atin at nagkaroon tayo ng pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, anong sabi ng salita ng Diyos? Dahil sa pananampalataya, lahat ng pananampalataya at pananalita. Ano yung mga pananalita na meron tayo? Yung mga pananalita na meron tayo bilang isang Kristiyano ay hindi katulad ng pananalita o yung mga aral na itinuturo natin sa iba ay hindi katulad ng mga aral na itinuturo natin sa mga tao ay hindi katulad ng mga aral ng mga tao. Kaya pag pumunta kayo dito sa church, tingnan niyo to pag pumunta kayo dito sa church, hindi tayo dito mag-aral ng science. Although, maaaring sa mga natin yan. Hindi tayo mag-aral ng math. Tapos dito gustong mag-aral ng math. Mag-aral ng math. Ngayon, magtuturo gusto dito po, Kuya Paul. Wala. Kasi pumunta tayo dito sa church, mag-aralan natin ang Bible. Yung pananalita na tinutukoy dito, yung mga pananalita na nanggagaling sa salita ng Diyos. Kaya tayo mga Kristiyano, bukod-tangi tayo, especially as a Baptist, bukod-tangi tayo na kapag tayo lang nagturo, talagang sorry. Okay? Kaya napakalaga yung Sunday School. Napakalaga yung Sunday School. Kasi sa preaching, hindi lahat dyan natatakin. Kung ano lang yung gusto sabihin ng pastor, yun na yun. Kung ano yung gusto sabihin ng preacher, yun na yun. Pero sa Sunday School, pag gusto nyo magtanong kayo sa akin. So dahil sa giving, nagkaroon tayo ng pananampalataya. Pwede ka na natin konklusyon Because of giving, nagkaroon tayo ng pananampalataya. Dahil din sa giving, nagkaroon tayo ng maayos na pananalita o mga biblical aspect o mga biblical thought na hindi itinuturo ng secular na mundo. Ang school hindi magtuturo sa inyo ng salvation, tama? Ang school hindi magtuturo ng salvation, nagtuturo ng science, math, o nagtuturo ng ESP ba ngayon? Education sa pagpapakatao. Although natuturo sila ng ESP, pero hindi pa rin yan tungkol sa kaligtasan. Okay? So, ayun yung makikita natin. So, ano ba? At yung tinatawag na at buong kasipagan, yung ating kaalaman sa pananalita, ayan, ang lahat ng mga bagay na yan ay binigay sa atin ng Panginoon at wala yan sa mga mananampalataya. Ngayon, ang tanong, dahil ang giving mga kapatid ay scriptural o fundamental ng ating pananampalataya, ng ating faith. Because of faith, nagkaroon tayo ng biyaya. Hindi. Because of grace, nagkaroon tayo ng pananampalataya pala. Nauna muna yung grace, ng awa ng Panginoon. And then, as a response doon sa biyaya ng Panginoon, nagkaroon tayo ng tinatawag na pananampalataya. Ngayon, pangalawa, ito po ay command ng Panginoon. We are commanded to bring our gift in the storehouse, common treasure of the church, upon the first day of the week.
1 Corinthians chapter 16, verse 2. 16 verse 2. 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Basahin ko ulit ha. Sabi ng Bible, tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbubod na magsipan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyan ko. Pag sa verse sa English, upon the first day of the week, let every one of you lay by him store, as hath prosper him, that there no be gathering when I come. Ngayon, bilang mga mananampalataya, bilang mga sumampalataya sa Panginoon, bilang mga nakatanggap ng biyaya, anong kailangan natin gawin? Anong sabi ng Bible? Yung tithes daw natin ay dalhin doon sa store. Anong sabi ng Bible? Yung store na tinutukay dito ay walang iba kundi ang church. Okay? So sabi ng salita ng Diyos, upon the first day of the week. Ano yung first day of the week? Ano yung first day of the week? Ano yung first day of the week? Sa ating mga matatanda, ano yung first day of the week? Linggo. Tama? Akala ko dati, ang first day of the week, ayan Lunes eh. Pero, first day of the week pala linggo. So, kaya ang pananambahan natin ay linggo. Okay? Ngayon, kung gusto niyo Sabado, pwede naman. May mga ba gusto niyo naman dito, gusto niyo mag-service. Pwede naman. Pero, sabi ng salita ng Diyos, upon the first day of the week, dalhin daw natin yung ating mga tithes or ating mga ikapo. Kaya ang pananambahan natin ay i-share sa mga pundasyon natin sa baptism. Bakit hindi tayo naniniwala na Sabado ang pananambahan, araw ng pananambahan? Una, ang Panginoon, sabi niya, alalakarin niyo ako sa dito. Yung pag-akyat niya sa langit ay linggo. Yung store na sinasabi niya ay linggo pa rin, upon the first day of the week. So, isa sa mga pundasyon. So, bakit nila kailangan dalhin ang kanilang mga tithes in offering? Para hindi na magkaroon ng ambagan. Kasi pag sinabing ambagan, anong kaibahan ng tithes sa ambagan? Okay. Ano lang trip mo, di ba? Yun. Ngayon yung problema. Kaya ang Panginoon, nagbigay siya ng standard. Tithes talaga. And pagdating natin sa Old Testament, may standard yan. 10%. Okay? So, iba ang tithes sa ambagan. Ang tithes kasi may standard, pero ang ambagan, kung ano lang trip mo. Ang Panginoon ba natin, trip lang? Hindi po. Ang Panginoon ba natin, abul? Ang tawag kasi sa ambagan minsan. Nung araw, ang tawag sa ambagan, abuloy. Tama? Abuloy. Alam nyo, kaya mayaman yung ibang mga sekta. Nakikita natin kahit saan na malalaking simbahan. Nung araw may tinatawag silang abuloy. Alam niyo kung magkano yun? Labas yun sa tithes. Piso bawat isang tao ay yung isinisingil nila sa mga membro nila. Kapag hindi na nagsisimba, pupuntahan nila, hindi yung tithes yung sisingilin nila. Yung tinatawag na ambagan. Yung tinatawag na abuloy. Ayun yun. Pero ngayon, I think 35 na yata, something ganun. 30 or 35. So, kung may 35 million sila, na membro, linggo-linggo, meron silang 35 million. Kahit every week, kaya nila magpatayo ng simbahan. Tama? Kaya laki ng simbahan nila. So, may practice sila. Tayo din naman, ang sinusunod natin, Bible, yung types na tinuturo ng salita ng Diyos, ay meron pong standard. Ngayon, marami pa naman tayong klase ng giving. Pero, hindi na muna natin itatakil yan.
So, dahil under grace na tayo, ay nung araw, ang tithes, ang Old Testament from the time of Abraham and the time of ng mga prophets, sa Old Testament, ang tithes ay dinadala nila saan? Sa temple. Sinong nangangalaga doon? Mga Levites. O walahin ni Aaron. Tama? Sapagkat, ayun ang nagsusupport doon sa templo. Ayun din yung nagsusupport sa mga worker nung araw. Sa mga nung araw yun. Ayun, pagdating naman ng New Testament, because under na tayo ng grace or under the dispensation of church na tayo, nag-umpisa yan sa Panginoong Jesucristo ang church, okay? At until now, tayo po ay nabubuhay sa dispensation of church of grace. Kaya, saan nila dadalhin ang tithes nila? Wala na sa templo. Wala na sa templo, kundi sa church na. Okay? Para saan naman yan? Siyempre, para sa simbahan. Eh kung walang tithes, saan kaya tayo ngayon magtipon-tipon? Baka sa ilalim na lang ng puno, ng mangga. Magdala mga kapatid, anong siguro ng pastor? Mga kapatid. Okay, linggo. Doon tayo ngayon sa Brookside, sa ilalim ng puno ng mangga. Magdala kayo ng mga sarili-sariling upuan. Gusto niyo yan? Wala tayong tithes. Walang gagawin tithes. Ganoon na lang gawin natin. Ha? Kasi yung ibang simbahan, ayaw ng tithes eh. Ano gusto nyo gawin? Saan manggagaling yung pera? Diba? So, ang tithes po mga kapatid ay ginagamit po yan sa simbahan. Beautification and support sa pastor and support sa mga worker. Alam niyo ba ang sabi ng Bible sa pastor, anong trabaho talaga ng pastor? Mag-pray, mag-aral. Ay lang talaga yung trabaho ng pastor. Ang gagawin niya, magtatrabaho pa siya sa sekular kung lahat sa panahon natin ngayon, lahat ang pastor talagang ganun lang ang gagawin. Abay, napakaganda ng simbahan. Ang kaso nga lang, ang kalaban siguro lagi ng pastor yung misis niya. Ewan ko lang. Hindi, tignan lang natin sa pastor ko, maybe. Minsan, parang igagas niya na lang sa sasakyan niya pa, ibibigay pa sa ano eh. Ha? Nung nakaraan na. Ayaw ko na ikwento. So, ayun yung trabaho ng mga pastor. Ayun yung trabaho ng mga worker. So, wala iba magsusupport yan. Hindi government ang magsusupport sa pastor, ha? At hindi government ang magpapatayo ng building, ng church. Kasi, hiwalay tayo sa kanila. Okay? So, ang tithes, o hindi ka po, isa yun sa mga giving natin. At ayun yung nakakatulong sa church. At so, maliwanag yan ha. Hebrews chapter 7 verse 24 ay 2:4. Ay, napaliwanag ko na yun. And this was 400 years before the law and is confirmed by the New Testament. Our Lord Jesus said concerning tithes that you ought to have done. Matthew 23 verse 23. Tingnan natin Matthew 23 verse 23. Matthew 23 verse 23. Ano sabi dyan? Dani ka, pabasa nga nani. Hanggang hindi ko matawag. Matthew 23 po.
Amen. So, sino nga tinutukoy dito? Mga pari, sayo. We're commanded to bring the tithes in the common treasure of the church. Wait lang ah. So, ano sabi niya sa mga pariseo o sa mga eskriba? Ang mga mapag-imbabaw sapagkat nagbibigay kayo ng ikapo Babuana at nanginis ng mga kuminong at ng inyong mga pinabayaang hindi ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan, nadalit ibang mga karunungan at ang mga pagkahabag at ang pananampalataya dapat sana inyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang hindi gawin niya ang mga iba. Alam niyo, napakalaga ng tithes eh. Lalo sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi itong tithes ay yung pagbibigay ng araw, mga eskriba, mga pariseo, ang yayabang. Ha? Ang yayabang nila. Anong ginagawa nila? Ginagamit nila yung tithes para ipakita na sinusunod nila yung batas. Kaya alam niyo yung kwento ng sa Bible na yung balo ba siya? Nagbigay lang ng dalawang cubits. Parang dalawang barya lang sa panahon nila noon. Ano sabi ng isa? Nagbigay siya mapag-imbabaw. Pinakita niya pa yung tithes niya. So, yung mga eskriba noon, ang feeling nila, angat sila sa iba. Kasi nagagawa nila yung tithes. Okay? At hindi lang yun. Ginagawa lang nila yun kung di ipakita sa mga tao na sinusunod nila yung batas. Kasi napakahalaga ng batas eh. Yung panahon nila, bakit? Bakit napakahalaga yung batas nila nun? Kasi feeling nila nun yung batas nila ay makakaligtas sa kanila. So, ayun yung context niya mga kapatid. So, kaya tayo, pag magbigay tayo ng tithes, hindi dahil nagyayabang tayo sa sarili natin. Amen? Nagbibigay tayo ng tithes dahil alam natin yung mapupunta sa gawain ng Panginoon. Kasi, kahit gaano pa karaming ibigay mo sa simbahan, tandaan na to, kahit gaano pa kalaki ibigay natin sa simbahan, kung hindi naman nasa puso natin, ay baliwala din. Pagdating ng araw sa langit, papakita yung gawa mo sa sinubin. Magiging kabulaw. Alam niyo ba yun? Kapag pagdating sa langit, yung mga mabubuting gawa natin na sa Christian, sasalain yan. O kapag hindi tama yung motivation natin, motivation natin, ano mangyari? Susunod lang yan. Kapag tama, ano mangyayari? Magiging puro gold. Magiging precious. Ayun yung reward natin. Ayun po yung isa sa mga reward natin. Kaya pagdating ng araw, may mga reward tayo. Kasi sa yun, yung pag naging purong gold yun, ayun yung isa sa part ng reward natin. Kaya, napakalaga yung giving sa tithes, napakalaga yung puso. And syempre, sundin natin yung standard ng Panginoon. Ano yung standard niya? Yung standard ng Panginoon, 10%. Kung may mga iba pa kayo mga giving, maganda yun. Again, pinag-aralan natin kanina na ang giving is ito yung fundamental ng ating pananampalataya. Sapagkat nakita natin yung very example ng giving is the Lord Jesus Christ. Nung binigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Kaya sa atin, yung tithes na meron tayo, very basic lang yan. Napaka-basic lang. Kung ikukumpara natin sa patay ng ating Panginoong Kristo. Now, sige, punta na tayo sa Number 1. Kanina, ang hirap magturo yung tithes Pawisan na puro mga bata nasa harapan ko Ano ituturo yung tithes Meron pundasyon kami about giving. So, ang salita mo ng Panginoon, basta tinuro mo salvation, flexible yan.
Bata, matanda, living yan. Tama? Yun. Una, nauman, ano ba yung maging kumanda? Ay, itong ano oras ko doon? Ha? 10:30? 15 minutes. Ano ba yung kumanda ng Panginoon? Una, bring you all tithes. Malakay 3:10. Alam naman natin yung Malakay 3:10. Pag sinabi na all, that's all. Para pag sinabi ng Panginoon, for all have sinned, yung sinabi na all doon, all yun. Yung sinabi ng Panginoon na matay siya para sa lahat yun. Hindi siya namatay para sa mga pinili lang. Amen. Kaya sa tithes, ganun din. Yung sinabi ng Panginoon all, wala nang ibang kahulugan yun. Lahat talaga yun. Pero hindi ibig sabihin, lahat ng meron ka. Kaya nga nagbigay ang Panginoon ng standard, 10%. Ibig sabihin yung 10% na meron ka, na-compute mo na lahat ng meron ka, tapos inilabas mo yung 10%, huwag mo nabawasan yung 10%. Ayun yung tinutulong ng salita ng Diyos. Kasi kapag bawasan mo pa yan, may utang ka sa Panginoon. Tsaka alisin natin yung isip natin na yung 10% binabayad natin sa Panginoon. Kasi sa totoo naman, wala ka naman talaga eh. Kung patayin ka ng Panginoon, makapagtrabaho ka kaya. Wala kang binalik sa Panginoon. Kanya yun eh. Buhay mo nga, kanya yun eh. Kaya yung bring you all tithes, all talaga yun. Mga kapatid ha. So, huwag natin mawasan yung tithes natin. Baka gawin natin hulugan eh. 50%, Lord, 5% muna ngayong week. Tapos, 5% muna sa next week na lang. Ang hirap bitawan, Lord, ang laki na ng tithes ko eh. Ngayon pa mabasa ng pananampalataya natin. Pangalawa, all the tithes of the land. Leviticus chapter 27. Basahin natin 27:30. So, Leviticus. Ayan. Chapter 27, verse 30. Alam niyo ba, pati yung lupa natin, akala niyo yung pera lang na meron tayo, ha? Yung lupa na meron tayo, tatouch din natin yan. 27, verse 30. Okay. Basahin ko sa Tagalog na lang. Ay ibibilang na sa kanila ng Isotote ang halaga ng inyong inihalaga hanggang sa taon ng Jubilo. At papayaran niya ang inyong inihalaga sa araw ng iyon sa paraang banal ng bagay ng Panginoon. Sa taon ng Jubilo ay mababalik ang bukid doon sa kanilang binigyan doon sa kanarapatan ng pag-aari ng lupa. Ang usapan dito is about yung lupa, na kung ano yung meron sila. Isa sa paraan ng pagtatides nila yung tataniman nila yung lupa. Pero pagdating sa ikapito kung magtatanim, bakit sila magtanim? Ipapahinga nila yung soil. Isa yun sa tides, isa yun sa, kasi parang 10% yun eh. Isa pa, kung maalala niyo yung pinatay ng Panginoong Kristo, ay pinatay, hindi pinatay ng Panginoong Kristo. Yung namatay na mag-asawa, Priscilla ba yun? Ha? Sapira? Sapira at si alam niyo ginawa nila? Nagbenta sila ng lupa. Tapos, para daw ibigay doon sa church. Sa gawain ng Panginoon. Pero anong ginawa nila? Binawasan nila eh. Hindi nila binigay yung tama eh. O anong ginawa ng Panginoon? Anong ginawa sa kanila? Namatay sila. Pagdating ng lalaki, sabi niya eh, may isa pang ukal. Isunod nyo na yan. Yung nangyari. So kaya, pati yung land, nilalagyan natin ng tithes. Kung mayroon mga membro na may malalaki tayong lupa, lagyan nyo ng part yung Panginoon doon.
Amen? Kung wala naman, edi kung ano yung napagbentahan, porsyento ba? Pati lupa ang mga kapatid, yung mga bagay na meron tayo, biniligan tayo siya. Kasi kung hindi, matulad tayo dun sa sa namatay, na hindi nila binigay yung lahat sa Panginoon. So, yun. Thou shalt truly tithe all the increase. Letter C. Bring all the tithes. Number 1, letter A. B is all the tithes of the land. And Deuteronomy chapter 14, verse 22. Tama, 22. Sabi dito, iyon ang pagsasagubay ng bahagi ng lahat ng bunga ng inyong bigi na nanggaling taon-taon sa inyong buhay. So yung increase na tinutukoy dito, yung Old Testament, siyempre, nung pag-aani. Wala naman ibang trabaho nun, hindi call center na pa nun. Wala naman. Mga reconstruction, meron siguro. Pero, ang isa sa malaking trabaho ng araw ay yung pagtatanim. So, kaya ginamit niya dito ay yung pagsasampuin bahagi ang lahat ng bunga ng inyong bigi na nangagaling taon-taon sa inyong buhay. So, yung ibig sabihin, yung kanilang mga tanim, kung ano mang yung kanilang mga naaani, 10%, ibigay mo sa Panginoon. Kaya nung araw, Old Testament, yung first fruit talaga yun. Kasi yun yung trabaho nila eh. Tapos, iba pa yung first fruit. Tapos, yung tithes naman, kung ano yung naani nila, itatabi na nila yung 10% doon, ayun yung nadali nila sa templo. Ayun yung ihalay nila sa Panginoon. Para sa ulit yun? Para sa mga workers, para sa support doon sa mga nagtatrabaho sa templo. So, pati ngayon, kung i-compare natin sa panahon natin ngayon, ano yung mga bagay na yun? Siyempre, yun na yung kung ano yung kinita natin. Kinita mo sa isang buwan, kinita mo sa isang linggo. Okay? So, hindi tayo parehas ng kita. Katulad ang pinakamahirap din computing yung mga joyride eh. Tama ko yan. Joyride, mahirap computing yan kasi hindi naman fix yan eh. Negosyo, mahirap computing yan. Yung madali lang yan, gawa nyo lang ng paraan. Pero at least, ang tinutukoy ng salita ng Diyos, lagyan nyo ang 10%. Okay? Computing nyo na maayos. Baka, kung kay Kuya Roger pa, pag hindi nyo naibigay lahat, papatayin kayo ng Panginoon. Nakatakot yung preaching nyo sa amin. Sabi niya, pag tumaligod kayo sa Panginoon, dahil hindi nyo binigay yung buhay niya, papatayin kayo ng Panginoon. Dahil, may point naman yun. Minsan, yung mga tumaligod sa Panginoon, pinapatay talaga ng Panginoon. So, pagdating naman sa tithes, mga kapatid ko, ginamit niya kasi dito yung yung ani. Pero sa panahon natin ngayon, yung ani kasi na meron tayo, yung mga sahod natin. Kung nagtatanim ka rin sa ngayon, kung ikaw nagtatanim, hindi rin fix yan eh. Pero at least lagyan mo na ng 10%. So, ayun lang naman yung puno na Bible. Ilang minuto pa? 10:30 to? O bakit nga ba tayo nagbibigay mga kapatid? Number 2, what we ought to give? Our bodies, Romans chapter, sabi ko kanina sa inyo, hindi lang naman pera, pag pinag-usapan ng tithes, hindi lang naman yung pera, lupa, okay, hindi lang yung mga bagay na meron tayo na puro material. Hindi lang yun. Romans chapter 12, verse 1.
12 verse 1. Sabi niya dito, kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alagang sa mga kahabagan ng Diyos, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na sa inyong katampatang pagsasamba. Isa sa pinakamahalaga mga kapatid na ibigay natin sa Panginoon, siyempre, buhay natin. Walang katampasyon. Kung yung buhay natin sa Panginoon, ibibigay natin. Sabi ng Panginoon dito, hindi lang basta ibigay mo yung buhay mo eh. Alang-alang sa kahabagan ng Panginoon. Yung kahabagan na tinutukoy dito, tayong mga tao mapupunta na sa impyerno. Tama? Pero dahil sa kahabagan ng Panginoon, namatay siya para sa atin. Unang nagbigay ang Panginoon sa atin. Kaya walang katwiran para hindi natin ibigay yung buhay natin sa Panginoon. Present your body as a living sacrifice. Bakit na sinabi as a living sacrifice? Kasi kapag patay ka na, hindi ka na mapakinabangan ng Panginoon. Tama? Pero kung mga Kristiyano naman, nabuhay naman, pero hindi pa rin napapakinabangan ng Panginoon. Ang gagawin natin doon? Mala na sila sa Panginoon. Pero tayo mga kapatid, tignan natin yung sarili natin. Pinipresent pa natin yung ating sarili as a living sacrifice sa harapan ng Panginoon. Noong araw, ang sacrifice, patay na hayop eh. Tama? Tapos na yun eh. Namatay na Panginoong Jesucristo para sa atin eh. Bakit patay na hayop? Kasi paano mo buwahan ng dugo kung hindi mapatay? No, tapos na yun eh. Pero ngayon, nasabi ng Panginoong Jesucristo, ang ano nang hinihingi niya, tayong mga Kristiyano as a living sacrifice. Present your body as a living, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. O banal at kaaya sa Diyos na sa inyong katampatang magsamba as a reasonable service. So, ang sacrifice pala nating katawan, ang ating bodies, living sacrifice. Ang living sacrifice na tinutukoy dito ay yung banal. Aya-aya sa harapan ng Panginoon. Kaya, yung buhay natin, siyempre, personal, public service, at saka, public worship, at saka, ano ba yung public worship natin? Magbasa ng Bible, mag-survey, mag-pray, iwasan gumawa ng kasalanan, public, ano yan? Personal service yan. Individual service. Pero ano yung public service? Ang public service, isa to. Mananambahan, fellowship, attend ka ng mga conference. So, ayun yung tinatawag na sa service. Ang tinutukoy dito na salita ng Diyos, parehas yun. Kung ano yung ginagawa mo para personal na, isang individual, magre-reflect na yan sa public service mo. Tama? Kung ikaw sa tingin mo, maayos ka, nagkasara para sa akin mo, magre-reflect na lang yan sa pananalita, pananamit, pananamit. Kasi yung mga Kristiyano, minsan tayo, yung salita natin, yung mga joke natin, galing sa social media. Kaya mga anak ko rin. Diba? Bakit? Puro kasi Facebook eh. Wala naman basa ng Bible eh. Kaya yung mga salita mo, galing na sa social media. Bossing! Nanonood ng bossing, kamusta buhay-buhay? Mas malupiton. Pag nagpapatilan hindi na Brad, kamusta? Hindi na Brad, kamusta eh? Bossing! Kamusta buhay-buhay? Parang di mga Kristiyano eh. Diba? So, isa yung mga kapatid. Sa pananamit naman, isa yan. Sa mga kababaihan, siyempre, maging modest kayo.
At ang hirap maging lalaki. Pag magsusot kayo ng alanganin, ang hirap maging lalaki. Kaya pag Kristiyano kang lalaki. Dahil kayong magdungayaan, maging sangkapang kayo ng demonyo. Ano? Saan din yung mga lalaki ganito? Magsisip pa tayo. Hindi na ako bayain. Walang bitaw yung taas ng baron. Parang siga eh. Tanggal kanina eh. So, huwag tayo magpantala, mag-t-shirt gano'n. Maging maayos naman yung pananamba natin sa Panginoon. Okay. Pangalawa, ourselves fully to the things of God. 1 Timothy chapter 4, verse 15. Mga kapatid, di natin ito matatapos. Ano lang tayo? Happy lang. Magsipag ka sa mga bagay na ito, tumalaga kang lubos sa mga ito upang ang inyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Tama ba? Mag-ingat ka sa inyong sarili at sa inyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ng inyong sarili ang nililigtas mo at pati ang mga nagsisipakinig sa iyo. Ang tinutukoy dito mga kapatid ay yung ating testimony at yung ating mga turo. Sapagkat sa ating testimony at sa ating mga pangangaral, sa atin mismo, may mga tao na makakakilala sa Panginoon. Aminin natin sa hindi, ang tao talaga, tumitingin talaga yan sa tao. Kaya nga, ay sa mga gawin natin, tama? Kaya nga, isa sa mga pinaka-strategy natin, yung mga kamag-anak, ang hirap masabihin yun. Kasi bakit? Kilala nila tayo dati sa ulo. Kilala na tayo dati kung ano yung patakilala sa inyo, bahala na kayo. So, tapos bigla-biglang ating kayo ng Bible study? Ating Bible study pinagsasabi mo. So, sa ating mga Krisyano, yung all things, katulad din ng all tithes, nung kanina tinukoy natin, yung all tithes, so, kung ang buhay natin yung ibibigay natin sa Panginoon, fully din. Sapagkat yung testimony, yung turo, alam niyo mga kapatid, masarap mag-share ng salita ng Diyos. Kapag active ka sa simbahan, active ka sa Bible study, kahit hindi minsan, hindi ka ng Bible student minsan may mga ganun eh. Minsan mas magagaling pa yung iba kahit hindi pa sila Bible student bakit? Kasi active sa Bible study, active sa service, active sa Sunday school, active sa mga fellowship. Yung mga bagay na marami kang matutunan yan. Kaya pag ikaw rin na nagturo sa iba, ay talagang maniniwala sila sa'yo. Kasi yung basihan mo, hindi nakabasa sa pananalita mo lang. Pundasyon dito eh. Nasalita na lang ng Diyos eh. Kaya, ang sarap mga kapatid, mag-Bible study at magturo. Kung pinag-aralan mo yung text, kahit sa preaching eh. Alam mo yung preacher kapag hindi nag-aaral. Diba? Kaya sa mga preacher, nakakaya eh. Kapag bigla ka mag-preach, wala hindi mo inaaral. Hindi mo makakapag, mas magagaling pa siya eh. Kasi nagbabasa ng Bible yan, yung mga tinang-Bible study eh. So, ang punto rito mga kapatid, hindi na nagpapagalingan. Okay? Ang punto rito, kung ikaw ang pagkasiguran ng Panginoon, mas madali mo ito ay pangalan sa salita ng Diyos. Mas madali mong mas makay-kahit ka ng mga tao. So, yung mga kanila, so, hindi natin ito matatapos. Pagka marami ito, basta natutunan natin mga kapatid ng unang ang pundasyon na akong pagbibigay ng ating Panginoon sa Kristo. Ang tithes na pinag-uusapan dyan ay 10% ng lahat ng mga bagay tayo, na meron tayo, pati ang buhay natin. At lagi natin alalahanin ng Panginoon. Ano ba yung binigay niya? Buong siya. Yung pagka-Diyos niya, Diyos pa rin siya. Hindi lang siya basta tao lang. Pero yung Diyos natin pinakaw sa Diyos ng Kalbaryo para sa ating mga masalanan. Tayo mga kapatid, pray po tayo sa ating
Pagkatapos, pray din tayo sa ating pag-pray. Sunday, Sunday School of Prayer. Kaya tayo, nakita namin Diyos sa pagpapagin sa lahat. Salamat po sa standard na binigay niyo sa amin na pagpapagin, Panginoon. Tunay nga po na mahirap po naisipin ang ibig. Pero kung makita namin kung ano yung ginawa niyo sa amin, Panginoon, kaligtas na natanggap namin, ang ibig ay maliit na bagay lamang, Panginoon. At nawa, sa mga puso, ay hindi po kami na mapagbigay na puso, mapagpagpag puso, at ibigay din po namin yung buong sarili namin sa inyo, Panginoon. At nawa ay magamit po sa inyong gawain ang buhay namin at yung mga bagay na meron tayo, Panginoon. Tinataas po namin ang inyong pangalan sa pangalan ng Jesus namin, sa buhay na kapagligtas. Amen.